Ayan, isa na naman pong fantastic at panalong hapon sa ating mga online learners natin. At magandang hapon sa kauna-unahang bumate ng good afternoon. Pinagpalang hapon po, Tutor Leonard mula kay Kuya Mark Platon. Also kay Princess Divine C. Manipon. Good afternoon po, Princess Divine C. Manipon, 9 Galaxy listening and watching from Luis Fe Gomez Diamantina National High School. Andiyan din po, present and watching, ang ating very supportive na Tutor Mark Edward, present and watching and listening, Panalo ng Huwebas, Itulay Level Up. Also kay Princess Manalo, from Itchaga West District, Doña Magdalena H. Gapud High School. Hello sa iyo dyan. At kay Shane De La Cruz, uh, from grade 9 Milky Way Listening and Learning from Luis P. Gomez, Diamantina National High School. Wala po din po kay Jeffrey R. Kiles at kay Princess Divine C. Manipon. Ayan, isa pong pinagpala na hapon sa ating lahat. At kayo po ay live na nanonood ng ating Itulay online tutorial. Sorry. Ako po si Tutor Leonard, kasama po si Tutor Carl, ang inyong live na kasama tuwing hapon alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Live po sa DepEd EdTech Unit, DepEd tayo, DepEd Itulay, at DepEd EdTech Technology Unit, DepEd TV ng YouTube channels natin. At ngayong hapon po, tayo pong lahat ay sabay-sabay matututo sa ikalawang level ng ating quarter 2 week 7, ang pamilihan at iba't ibang istruktura nito. Ayan. At hello din po kay Carl Lexus Harry Castillo, grade 9 Milky Way listening and watching from LFG Diamantina National High School. Also kay Isabella May de la Cruz, magandang hapon po, Tutor Leonard, Isabella May de la Cruz, ang grade 9 Galaxy listening and learning from Luis P. Gomez, Diamantina National High School, Cabanatuan East District, Diamantina, Cabanatuan, Isabela. Hello po sa inyo lahat. At once again po, I encourage you to share our live ngayong hapon para po mas marami po tayong makasama at mas marami tayong matutunan ngayon. Hello din po kay John Ray Gallardo. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po sa inyo dyan. And once again, I also want to encourage you na kapag tinaype niyo po ang inyong pangalan sa ating comment box, pakilagay na rin po ang inyong school at ang inyong division para po mabati po natin silang lahat. Also, kay Princess Lay Agbayani, watching, listening from Itchaga West District, Doña Magdalena H. Gapud High School, ng grade 9 Capricorn. Huwag na po natin patagalin at ating bigyang parangal ang ating mga masigasig na duties and schools of week 6. Sila po ay sina Esel Ann De Leon Bakilan ng Kumo Integrated School, Tiffany Villamor Cordova ng Tala High School, Irene Joy Fletcher ng Kumo Integrated School, Kyla Marie Ambasa ng Barreto National High School, at si Tamika Nohea M. Betito. Ayan, magandang hapon po sa ating mga online learners, ang ating week 6 duties of the week. At ang ating mga schools of the week, ang mga schools na very active in participating in our every live session. Una po ang Kumo Integrated School ng Agadanan West District, Isabela, ang Doña Magdalena H. Gapud High School ng Etchague, Isabela, ang Santa Lucia National High School ng Kalumpit, Bulacan. Also, ang Luis P. Gomez Diamantina National High School ng Cabanatuan East District, Cabanatuan, Isabela. Doña Candelaria Meneses Duque National High School ng Bulacan, Bulacan. Congratulations po. At syempre, ang ating output of the week ay binigay po sa atin ng ating alumnus student mula sa mataas na paaralan ng Sagad, SDO Lungsod ng Pasig, walang iba kundi si Kuya Mark Alvin M. Platon. Magandang hapon po sa ating mga bagong pasok na kasama, gaya po nina John Rain Gallardo, hello, Meryl Ignacio, Princess Lay Agbayani, Ivy Manipon, hello po sa inyo dyan sa may Cabanatuan, Isabela, Daniel James Ramos at si Grimar Valiente. Hello, and it's very nice to see you once again in our live this afternoon. At syempre po, nais pong pasalamatan ni Tutor Leonard ang mga teachers at ating mga special guests na lagi pong nakasubaybay sa ating mga learners
sa pag-abot sa pagtulay ng karunungan. Andiyan po si Ma'am Grace Carpio mula po sa Doña Candelaria Meneses Duque National High School, Ma'am Annalisa Rama ng NAMNHS, Oras East District, Eastern Samar. Napakalayo ng ating naabot, no? Andiyan din po si Ma'am Mary L. Vicera mula sa Maco, Davao de Oro. Si Sir Elmer Doliente Caba ng LFP Diamantino National High School ng SDO Isabela, Ma'am Ludi Elambo ng Eusebio High School, Pasig City, at si Ma'am Marisa Baclayon ng KCFES, Kidapawan City Division. Magandang hapon po mga ma'am and sir, and thank you po for supporting Ito Live programs. At hello din po kay Ara Jose, good afternoon po. Sir, watching from Olongapo City National High School, AP teacher Madam Nimpa P. Domingo. Hello dyan sa inyo sa may OCNHS, Ara Jose. Princess Cadiente Balana naman ng grade 9 Milky Way mula po sa may LFD Diamantina National High School, Cabanatuan East District, Diamantina, Cabanatuan, Isabela. At paalala po sa ating patuloy na pagkikinig at panonood ng ating live session ngayon, ihanda ang inyong lapis, kwaderno, notebook at ang inyong mga modules. Ang ating gagamitin muli po ay ang Araling Palipunan 9 na isinulat na Reynaldo G. Ocampo at Julius A. Lerias na inatala naman po ng DepEd Region 9. At inaasahan po ni Tutor Leonard at ni Tutor Carl na kayo po ay aktibo makilahok gamit ang ating comment box. Ang ating quarter 2 week 7 ay meron pa rin max number 6 na nasusuri ang kahulugan at iba't ibang istruktura ng pamilihan. So, ngayon po natin mas papalalimin ang ating natutunan last session. Ngayon po natin bibigyan ng mas maraming kulay at mas maraming kaalaman, mas hitik na impormasyon ang ating aralin this afternoon. Before I continue, please give me the honor to greet our SDS Madam Leilani Cunana ng SDO Olongapo, our ASDS Madam Maylene Minimo, my very supportive principal Madam Maria Crisel Gisjada, my head teacher Madam Edno Orini, my master teacher Madam Edita Torino, and to everyone na andyan at lagi pong sumusuporta. Hello po sa inyo. So before we start, gusto ko rin pong batiin si Princess Cadiente, si Winifredo Munoz, andyan po si Kuya Alan Mark De Jesus, si Agonoy Reyes, at si Fatima Zaira Mayo. Once again po, dahil po bago ang ating platform na ginagamit, dahil bago po ang ating page, you may like, you may share our Ito Live page. At kung hindi po makakasama sa inyo, you may also share our live this afternoon para mas marami tayong kabataan na maabot at maitulay ang karunungan. Alright, so ang ating gawain number 1 ay may pinamagatang market theme. Ano po ang gagawin? Isulat ang salita o abbreviation or acronym na PCM kung ang sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng isang perfectly competitive market. At ICM naman kung ito ay imperfectly competitive market. At hello din po kay Carl Lexus Harry Castillo, also kay Hudson Mike Kakal Guevara, watching and listening from Echague West District, Doña Magdalena Ichgapud High School ng grade 9 ARS. Alright, so let's start in number 1. May mga magkakatulad or homogeneous na produkto sa Pasig City Mega Market, ngunit magkakaiba ang presyo at kalidad. Ito ba isang PCM or perfectly competitive market or ICM or imperfectly competitive market? You may drop your answers on our comment box. At hello din po kay Janice watching, listening from Echague West District, Doña Magdalena Ichgapud High School, Janice P. Yuwalat ng grade 9 Scorpio. Also kay Eliza Miguel Yuwalat watching from Echague West District, Magdalena Ichgapud, Eliza Grace M. Yuwalat ng grade 9 Aries. For number 1, you may drop your answers now. Ito raw ay nakakita ng mga homogeneous. Ibig sabihin, magkakatulad na produkto. Ito ba isang perfectly competitive market or ito ba isang imperfectly competitive market? For number 1, ang tamang sagot ay PCM or perfectly competitive market. At tama po sa number 1 si Kuya Mark Platon.
Alright, for number 2, ang serbisyo ng tubig sa Subic ay pinapamahalaan lamang ng nag-iisa or iisang pribadong kumpanya. Ito ba ay isang perfectly competitive market or ito ba ay isang ICM or imperfectly competitive market? For number 1, tama rin po si Grimar. Tama rin po si Fatima Zaira Soriano Mayo. At hello, good afternoon din po kay Justine De Los Santos, kay Visitasyon Guyod Furuk, at for number 1, tama rin po si Carl Lexus Harry Castillo, at si, ayan, for number 2, let's now check it. Kapag iisa ang nagsusupply ng isang produkto o serbisyo, ito ay ating tinatawag na imperfectly competitive market or ICM. Tama po sa number 2, sina Kuya Mark Platon, Justin De Los Santos, si Ara Jose, John Ray, Allen, Fatima Isabella Grimar, si Daniel James, at si Carl Lexus. At hello po kay Harith Wanadash, ang kanyang pangalan, watching and listening from Etiaga West District, Doña Magdalena Ichgapud, mula sa grade 9 Scorpio. Alright, for number 2, tama rin po si Isabella De La Cruz. Alright, number 3, mayroong dalawang malalaking telecommunication companies ang nagtatagisan sa larangan ng komunikasyon sa bansa. Merong dalawa lamang ha. Ito ba ay PCM, Perfectly Competitive Market, or ICM, Imperfectly Competitive Market? Hello din po kay Justine De Los Santos, grade 9 student po from San Carlos City, Pangasinan. Hello sa inyo dyan, Justine De Los Santos, sa Pangasinan. Masarap po dyan ang kanilang danggit at mga seafood. Na? Also, sa ating po mga kasama, once again, I encourage you to share our live para po mas marami po tayo makasama at maabot in this session. For number 3, the correct answer is ICM or imperfectly competitive market. O bakit tutor naman imperfectly competitive market? Mayroon namang dalawa. So mamaya, we will dig deeper on that kung bakit siya naging ICM. Let's go for number 4. Mapapansin halos bawat kanto ng Barangay Diamantina ay may sari-sari store. Ito ba ay isang characteristic ng perfectly competitive market or ito ba ay characteristic ng isang imperfectly competitive market? Ayan. Ang sabi ni Kuya Alan Mark, pwedeng makontrol ng dalawa. Ayan, that is correct, no? We have this type of market that we know as oligopoly. So, mga oligopolista, most probably, ang gumagawa nung number 3. For number 4, ang tamang sagot ay PCM. That is correct. Number 4, tama pa rin po si Kuya Allen, si Justine, si Kuya Mark, Greenmore, Ara, Fatima, at Isabel. It is a perfectly competitive market. Next. Kapansin-pansin na ang mga bukiring taniman ng palay sa Bulacan ay pag-aari ng iba't ibang negosyante at pamilya. So pag-aari daw ng iba't ibang negosyante at pamilya ang mga bukiring taniman sa Bulacan. Ito ba isang perfectly competitive market or ito ba isang imperfectly competitive market? For number 5. You may now drop your answers for number 5. Number 4, tama rin po si Kuya Carl Harry Lexus Castillo for number 5. Alright. For number 4 pala, sorry. So, ano ang tawag natin muli? So, we will learn later kung ano ba yung mga possible na mga strength at weaknesses ng iba't ibang type ng markets. And this market exists, no? Ito ay ating makikita hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa mga bahagi rin na ating kalapit bansa sa ASEAN at most probably in the other nations, no? So mamaya, we will check kung paano nakakaapekto ang iba't ibang karakteristik ng mga markets. So for number 5, the correct answer is PCM or perfectly competitive market. At tama po sa number 5 si Kuya Allen, Isabella, Fatima, Justine, Grimar, Mark Platon, Carl Lexus, Alan, Carino, John Ray Gallardo,
At hello po kay Vera Keljoy Laureto Agonoy. Welcome po sa ating live ngayong hapon. So let's now have a short recap. So when we say konsepto ng pamilihan, laging merong dalawang aktor. So meron dapat dalawang laging tao na andyan para matawag na ito ay pamilihan. Una, ang consumer o ang bibili. Pangalawa ay ang producer o syempre ang nagbebenta o nagbibili. At syempre, sa ating type ng market sa Philippines, we always see this in this way, no? Merong palengke, may produkto, may serbisyong inaalok. Right? So, hindi lamang po physical na pamilihan ang tinutukoy when we say market. So, what else do we have? Maaari tayong magkaroon ng online shopping. At ito ay mas naging patok. Kailan? Nung umusbong o nagkaroon ng pandemya. Dahil bawal lumabas, hindi makabili ang mga tao ng kanilang mga nais bilhin na produkto. Kaya anong ginawa nila? They found an alternative. At ano ito? Yung less risker, yung mas less na risk na paraan ng pagbili, ito ay ang online shopping. At bukod dyan, ang securities ay naibibenta rin natin, ang stocks ng corporations, at syempre ang mga dayuhang pananalapi. At last week, atin din po nabanggit na merong dalawang struktura. So there are two general structures ng market. Una, we have the perfectly competitive market. So when we say perfectly competitive market, ano ba yung mga palatandaan na tayo ay nasa isang perfectly competitive market o pamilihang may ganap na kompetisyon? When we say perfectly competitive market, hindi dapat kayang diktahan ng producer at maski ng consumer ang mga gawain dito, lalong-lalo na ang may kinalaman sa presyo. Pangalawa, ang isang uri o ang isang perfectly competitive market ay tinatawag din nating ideal. So bakit ideal, Tutor Leonard? Ito ay sinasabing ideal sapagkat ang lahat ay may tsansang makilahok, ang lahat ay may tsansang makibahagi sa mga gawain dito. Hello po kay Penelope Kate Duwang, watching and listening from Etiague West District. Also kay Alan Pabellon Carino mula po sa grade 9 Rutherford's KC NHS. Hello po at welcome po sa ating live this afternoon. So when we say perfectly competitive market, walang mag-uutos. Walang makapagsabi either the producer or the consumer kung ano dapat ang magiging presyo ng bilihin. Bakit? Dahil ito ay dapat laging magkaroon ng equilibrio. So we had that discussed last time. Also, hello kay Arwin M. Buscado, watching, listening from LFP Diamantina National High School, Cabanatuan, East District. Hello po sa inyo dyan, Arwin. So, pangalawang uri ng or structure ng pamilyan is the imperfectly competitive market. So, kanina perfectly competitive, ngayon we have the imperfectly. At ito po ay may apat na uri. Una ay ang monopolyo, pangalawa ay ang monopsonyo, pangatlo ay ang oligopolyo. Pero unahin po natin muna ang pamilihang may ganap na competition. So ano ba, Tutor Leonard, ang meron? O paano kung masabi, Tutor Leonard, ng isang pamilihan, ng isang market ay ganap ang kompetisyon? Una, maraming maliliit na consumer. So ano po ang ibig sabihin, Tutor? Ibig sabihin, lahat ng may kakayahang bumili, either mahirap o mayaman, ay pwedeng bumili sa isang pamilihang may ganap na competition. Pangalawa, maraming maliliit na producer. So, ang produksyon ay hindi lamang ginagawa ng isang malaking kumpanya o isang sikat na kumpanya. Sa halip, ito ay maaaring lahukan maski ng mga maliliit na producers. Kaya kung ikaw ay lalabas sa inyong kanto tuwing alas 6 ng umaga, andyan ang nagtitinda ng taho. Kapag hapon naman, andyan
ang nagtitinda ng binatog at mais. Right? At kapag gabi, ay dyan naman po yung nagtitinda ng balot. Ang sabi ni Kuya Mark, nasalay na po ang tao ng istruktura ng pamilihan ay may palengke at supermarket. Nang pumutok ang pandemya, nagbago ito at nauwi sa online shopping. Gayunpaman, masasabing natin ang mga istruktura o paraan ng paghatid ng produkto at serbisyo ay pareho pa rin ang aktibidad. That is correct, no? Thank you so much. At watching po this moment ang aking very supportive principal, si Madam Maria Criselda Deschada. Hello po ma'am, watching from home. At sabi niya po ay thumbs up daw sa ating mga online learners. So pangatlo ay ang magkakatulad na produkto or homogeneous product. So we can say that a market is a perfectly competitive market kung may mga pare-parehas na produkto. Ngunit magkakaiba ang kalidad, magkakaiba ang labeling, magkakaiba ang presyo. Alright? Next, malayang paggalaw ng sangkap ng produksyon. So, when we say tutor, malayang paggalaw ng sangkap ng produksyon, sa ating halimbawa, sa ating imahe, we have there the raw materials, no? So, kung ito ay isang perfectly competitive market, ang pagtatanim, pag-harvest, at pagbebenta ng mga raw materials ay hindi lamang ginagawa ng nag-iisang kumpanyang mayaman o ng nag-iisang negosyante sa kanilang lugar. Kung hindi, ito ay maaaring gawin ng multiple na tao. So, hindi pwedeng monopolyuhin ng isang tao ang produksyon ng singkamas, ng ubas, ng saging. Dahil sa isang pamilihang may ganap na kompetisyon, malayang nakagagalaw ang produksyon. At hello din po kay John Angelo J. Brunil, Grade 9 Charles ng OCNHS. Hello sa inyo dyan, Kuya John Angelo J. Brunil. Sumunod ay ang malayang pagpasok at paglabas sa industriya. So, pansinin nyo to. Bakit sa bawat kanto halos ng Pilipinas, sa bawat bayan, ay merong iba't iba o multiple na sari-sari stores? Bakit pagpasok mo ng isang barangay, sa unang kanto may sari-sari store, Nimpa sari-sari store. Pangalawang kanto may nakalagay naman Angelo sari-sari store. Pangatlo may Alan sari-sari store. Dahil ang ating bansa, ang bansang Pilipinas, ay meron pong under ng ganap na competition or perfectly competitive market. Kaya po, lahat ng mga taong may salapi, may sapat na kapital, ay pwede mag-umpisa ng kanilang negosyo. Kaya nung pumatok ang milk tea, kada barangay halos ay may tindahan ng milk tea. Nung pumatok ang shawarma, kada barangay halos ay may tagtitinda ng shawarma. So on and so forth. So, panghuli ay ang malayang impormasyon ukol sa pamilihan. So, we can say that a country or a certain system is a perfectly competitive market kung malaya ang information. Kung hindi nasa isang grupo lamang ang mga mahalagang impormasyon na may kinalaman sa pamilihan. Andyan ang mga salitang sales, shortage, price freeze, surplus, price ceiling. So, hindi lang iisang tao ang nakikinabang at may alam ng mga bagay na may kinalaman sa pamilihan, especially about sa prices. Kung hindi, ito ay malayang ipinapakita sa lahat ng tao. Paano po natin yung patunayan, Tutor Leonard? If you will look in our advertisement sa TV o sa radyo man o sa newspaper, nakalagay din lagi ang salitang SRP or Suggested Retail Price. In short, pinapaalam sa atin na ito ang disenteng presyo ng produkto o serbisyong ito. Alright? Paano naman po, Tutor Leonard, ang mga pamilihang may hindi ganap na kompetisyon? Una, we have the monopolyo. Ang monopolyo, kadalasan, o certainly, iisa lang ang nagtitinda. Alright? Pangalawa, ang mga produkto nito, kadalasan ay walang kapalit o walang substitute. At ang mga halimbawa nito ay may kakayahan silang hadlangan ang kalaban
gamit ang property rights, intellectual property rights gaya ng patent, copyright, at trademark. So, ngayon, isipin ninyo, kung monopolyo ang uri ng pamilihan meron sa isang lugar, meron ba tayong tsansa tumanggi o magkaroon lamang ng say sa mga presyo nila? Tutor, tingin ko wala. That is correct. Wala. Bakit? Dahil ang kanilang produkto kadalasan ay walang kapalit or walang substitute. Ang choice mo lang, it's either bibili ka o hindi ka bibili. Andyan ang mga kumpanya gaya ng National Grid Corporation, we have Manila Electric Company or Meralco, we have Manila Water, taga-supply po yan ng East District ng Manila, and we have the Maynilad sa West District naman po. So, ang choice mo lang is, kung bibili ako, pero mataas yung presyo eh. Ang problema, kapag hindi ako bumili ng tubig, wala kaming iinumin. Ang taas ng kuryente. Eh kaso pag hindi ako nag-subscribe sa kuryente nila, wala kaming ilaw, wala kaming wifi and all. So, ito ay kadalasang minonopolyo sa ating bansa. Pangalawa, we have monopsonyo. When we say monopsonyo naman, ito naman ay uri ng pamilihan na iisa ang consumer. So, ito ay kabaliktaran naman ng monopolyo. Kung sa monopolyo, iisa ang producer, kaya wala kang magawa. In this case naman, iisa ang consumer. Ano yung ngayon? Andyan po ang BJMP, ang Philippine National Police, ang Bureau of Jail Management and Penology. We have the AFP or the Armed Forces of the Philippines. We have the BFP, Bureau of Fire Protection, DOH. We have Department of Health. At kasama po kami ang yung mga lingkod na teachers mula sa may Department of Education. Tutor, paano po naging monopsonyo? Dahil ang pamahalaan o ang gobyerno ang sa amin ay nagbibigay ng sweldo. Sila ang kumukuha ng aming serbisyo para sa inyo. Tutor, meron bang downside? Meron bang good side yan? Merong good at bad side. Ang good side nito, we are protected kasi it's the government itself. The downside might be, dahil iisa ang consumer, pwede lamang ilatag sa amin ng pamahalaan na okay, ganito ang inyong sweldo, ganito ang inyong benefits, so on and so forth. Alright? Let's continue. We have oligopolyo. Ito naman po ay kadalasang mga produktong minomanufacture at syempre kinokontrol ng mga oligopolista. Alright? When we say oligopolyo, ito po ay uri ng market na may iilan lamang na producers. Gaya ng semento, bakal, ginto, at petrolyo. Halimbawa po dyan ay ang Apo Cement Corporation ng Naga City, Sea of Philippines, at ang karamihan ng mga fuel, mga petroleum companies. Puyat Steel Corporation ng Makati City, at on a larger scale, we have OPEC. Alright? Ang problema dyan, maaari magkaroon ng cartel or alliances of enterprises. Cartel, paggugrupo-grupo ng mga negosyante, at maaari magkaroon ng hoarding at ng collusion o sabwata. So, tutor, paano pala mangyari sa atin yan? What happens kung magkaroon ng hoarding? Siyempre, bababa ang ating possible na mabili. Kapag may collusion naman, maaari lang hantayin, maaari silang magsabwatan at hantayin ang panahon na mataas ang presyo halimbawa ng langis, ng semento o ng ginto bago nila ito ebenta. Pero gumawa ang ating bansa ng Consumers Act of the Philippines o Republic Act 9374 na nagpoprotekta sa ating mga consumer. At dinidiscourage po nila ang pagkakaroon ng cartel o ng alliances of enterprises. Ang sabi ni Kuya Allen, tataas ang presyo dahil sa kakulangan. That is correct, Kuya Allen de la Cruz Adhesis. So, another thing is the monopolistic competition. Ito naman, this is ideally, but not so much. So, tutor, how do you say so? Ideally, but not so much. This is a type of market system na ano po ang magiging downside, tutor,
kapag ito po ay monopolistic competition. So ano ba yung meron kapag monopolistic competition? Meron maraming producers, marami din pong consumers. Ngunit ang ating problema, sila po ay nagbebenta ng mga produktong magkakaugnay, gaya ng sabon, toothpaste, mabango, cellphone, soft drinks, cosmetic products, appliances. At dahil marami ding consumers, ang mangyayari dyan, mag-aagawan sila ngayon. No? Kaya subukan pumunta ng isang grocery nowadays, tignan mo ang hilera ng mga toyo o suka. Pare-parehas sa suka yan, pero magkakaiba-iba ng label. Pare-parehas na toyo at suka yan, pero magkakaiba ng presyo. Pare-parehas na toyo at suka, pero magkakaiba-iba ng ingredients. Bakit? Upang makuha, dahil nga pare-pareho silang produkto, para makuha naman ngayon ang simpatya halimbawa, o para makuha ang customers nila, dapat silang magpagalingan sa larangan ng packaging, labeling, presentation, lasa at flavor. At yan ay ginagawa nila through advertisements at maaring through sales and discounts. Let's continue. So, upang namang tignan kung ating bang nakuha ang ating mga inaral ngayong hapon, magkakaroon tayo ng pangalawang gawain, which is tiyahin natin. So now, ang kailangan mo lang gawin ay piliin ang titik ng pinakatamang sagot at isulat sa ating comment box. Isulat ang bilang ng tanong bago ang iyong sagot. For example, number 1, ang sagot mo ay B, you should put 1 letter B. Alright? Let's now check. Number 1. Anong uri ng pamilihan ang may iilang supplier o taga-produce lamang? So, dyan kayo kanina nagkamali sa may ating pre-assessment, no? So, ngayon, tama na kaya ang inyong sagot for number 1? Ang sabi niya, ito daw ay may iilang supplier lamang o taga-produce. So, is it letter A, perfectly or perfect competition, B, monopolyo, C, monopolistic competition, or D, oligopoly? So, kapag kukonte ang puproduce o ating supplier, what do we call this type of market? No? At again, sila po ay maaring makapagawa ng sabuatan. So, hindi po sinasabi ni Tutor Leonard na ang mga negosyante in this type of market ay nagsasabuatan. What we say is, may possibility, they have the chance of doing so. So, for number 1, please drop your answers now. So, again ha, may iilan. So, hindi lang iisa. So, probably 2 or more. At hello po kay Queenie Angeles ng grade 9, Plato watching from Alibadabal National High School. Hello, Ate Queenie Angeles, at welcome sa ating live tutorial this afternoon. Also from Joanna Omania. Good afternoon po. Shara May Jean O. Wakiko na grade 9 student watching from Santa Lucia National High School. For number 1, kapag iilan ang supplier o producer, yan po ay oligopolyo. Alright? For number 1, tama po si Kuya Allen Mark De Jesus, si Ara Jose, Princess Manalo, at si Kuya Carl Lexus Harry Castillo. Ganon din po si John Angelo J. Brunil. At hello po kay Althea May Cabanizas Balange, Samantha C. Balange and Althea C. Balange, grade 9 Milky Way, watching from Diamantina National High School East District. At tama rin po si Ate Isabella May de la Cruz. Number 2. Ang istrukturo ng pamilihan na ilalarawan ng kawalan ng kontrol sa presyo ng mga nagbibenta. Maraming magkakatulad, ngunit magkakaibang produkto dahil sa tatak at malayang makapagpasok o makalabas ang mga nagbibenta sa industriya. So, first word, presyo. Walang kontrol. Pangalawa, magkakatulad ang produkto pero magkakaiba sa presyo o tatak. At may malayang pagpasok. Ito ba ay A, perfect competition, B, monopolyo, C, monopolistic competition, or D, oligopolyo?
So you may now drop your answers on our comment box. And for number 1, tama rin po si Kuya Grimar Valiente. At hello po kay Mylene Pacaunes Escode, Ellen Birch P. Escode watching from Lanao National High School. Hello po sa dyan sa Lanao National High School. Also kay Angel May Ross, ano sabi niya? Angel May Ross watching from Cacahuate National High School. Also kay Ellen Birch P. Escode watching from Lanao. At hi kay Dia Ezel Cabasag, grade 9, Democritus watching from Alibad Dabad National High School. So for number 2, ang tamang sagot ay it is a perfect competition. Kapag hindi nakokontrol ng consumer o ng producer ang presyo, that is perfect competition. Pangalawa, kapag may iba't ibang produkto, pare-parehas sa produkto pero magkakaiba ng presyo, magkakaiba ng tatak, that's a perfect competition. Pangatlo, malayan nakakapasok at nakakalabas ang mga negosyante. So for number 2, tama po si Grimar, si John Angelo Brunil, Isabella, Princess Manalo, Queenie, Allen, Ara, Carlexus, Althea, at si Queenie Angeles. At hello din po kay Mark James Absalon ng grade 9 Hera ng KNHS. At tama rin po si Queenie Angeles. At andyan din po si Myril Tandok at Tamika Nohea M. Betito. Number 3. Ang pagbibenta ng kuryente ng Meralco lamang ay halimbawa ng isang A. Perfect competition, B. Monopolyo, C. Monopolistic competition, or D. Oligopolyo. So, nag-iisa lang daw, Meralco lang daw ang nagbibenta ng kuryente. Ito ba isang uri ng perfect competition, monopolyo, monopolistic competition, or oligopolyo? So, hello kay Tamika Nahea, grade 9, Milky Way Listening and Learning from Luis P. Gomez, Diamante National High School, Cabanatuan East District, at kay Myrel Tandok ng grade 9, Athena Cacahuate National High School. Okay, for number 3, ang tamang sagot ay monopolyo. Kapag nag-iisa ang producer, ito ay monopolyo. For number 3, tama sila Kuya Mark, Allen, Azel, Isabella, Princess Manalo, John Angelo Brunil, Grimar Valiente, Queenie Angeles. At hello kay Andre Rosera Limpoco ng grade 9 Apollo, watching from Cacahuate National High School. Let's go for number 4. Ang mga kagawaran at ahensya ng gobyerno gaya ng BFP or Bureau of Fire Protection, PNP, Philippine National Police at DOH or Department of Health ay sumasailalim sa anong uri ng pamilihan? Sila ba ay mula sa perfect competition, monopoly, monopsonyo, or oligopolyo? So kanina binigay po natin iba't ibang ahensya, no? Alright. At for number 3, tama rin po si Kuya Carl Alexus Harry Castillo. So once again, while waiting for your answers, Tutor Leonard is again nagsasabi na pwede niyo pong i-share ang ating live o pwede niyo pong i-send sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga group chat, especially po sa mga grade 9 students para po mas madali po nilang maaral ang kanilang mga module kahit po wala pa pong face-to-face classes. So for number 4, ang tamang sagot ay monopsonyo, letter C. For number 4, tama po si Kuya Mark Platon, Angelo Brunil, Allen, Mark De Jesus, Daniel James Ibanez, Queenie Angeles Isabella May de la Cruz, Andrea Rosero Limpoco, Princess Manalo, Azel Cabasag, Grimar Valiente, at si Myril Tando. Very good. Number 5. Ang pagkakaroon ng mga kartel at sabwata ng mga negosyante sa pagkontrol ng presyo ay madalas makikita sa anong uri ng pamilihan. So, saan daw makikita ang mga kartel? Is it A, perfect competition, B, monopolyo, C, monopsonyo, or D, oligopolyo? So that is our number 5 question and our last question
this afternoon session. Alright? At once again po, no, maraming salamat po sa mga teachers na amin po nakakasama during our live. Thank you for sharing our Itulay live tutorial sa inyong mga classes. And also sa mga school heads, mga divisions at iba't ibang organizations, student man or teachers organization na sumusuporta sa ating advocacy na lagi pong itulay ang pagkatuto, even in this time of pandemic. For number 5, the correct answer is letter D, oligopoly. Wow, very good sila sa number 5 ba? Tama si Kuya Allen, Kuya Mark, Azel, Isabella, Graymar, Princess Queenie, John Angelo, Andrea, at Mayrel Tando. Okay, can you put now your scores on our comment box? Ikaw ba ay nakuha ng 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, or 1/5? For number 5, tama rin po si Kuya Carl Lexus Harry Castillo. So again, huwag po mahiyang ilagay yung scores dahil the very reason kung bakit po may ito live tutorials ay para po tulungan kayo mas madaling maunawaan ng inyong mga aralin. So 5/5, si Kuya Allen, si Kuya John Angelo Brunil, Princess Manalo, si Isabella, 3 or pa naman si Kuya Mark Platon, 5 si Kuya Carl Lexus, 3 si Azel, at 5 si Kuya Grimar Valiente. Alright, thank you so much. At ang inyong karagdagang gawain, gamit ang inyong sariling ideya. So tama rin po, 4/5 po si Andrea Rosero Limpoco at 4/5 din po si Queenie Angeles. No? So bilang inyong additional activity this afternoon, gamit ang inyong sariling ideya. Sumulat ka ng isang sanaysay or essay ukol sa epekto ng COVID sa inyong lugar, lungsod, o probinsya. So, paano kaya nakaapekto ang pagtama ng COVID-19 sa ating mga kasamang na mula sa Isabela? Yung ating mga kasama mula sa Olongapo City, yung ating mga kasama mula sa Kidapawan, mula sa Cebu, at sa iba pang mga lugar. So, this is an activity that will be telling us kung paano naapektuhan ang pamilihan sa inyo. Alright? Please submit or tag us in your output sa @tutorleonard at @tutorcarl. May school break po ba ngayong Herbal Tutor? Sabi ni Kuya John Angelo J. Brunil. Yes, Kuya, magkakaroon po. Pero wait for further announcement ng inyong mga advice at ng inyong mga teachers. Pero ito po ay kabahagi ng ating DepEd school calendar. No? At good afternoon po kay April Pingal Manabat. Salamat po sa inyong lahat sa pagtutok. Abangan po natin next week ang ating Week 7 Theory of the Week, Week 7 Schools of the Week, featured hashtag of the week. Patuloy na mag-ingat laban sa banta ng COVID-19. So kung hindi mahalaga ang paglabas, iwasan ang paglabas muna natin. And take your vitamins and eat properly at healthy food. Muli kami po ang inyong araling palipunan tutors. Ako po si Tutor Leonard, kasama po si Tutor Carl, live tuwing 3:00 hanggang 3:40 ng hapon. Saan? DepEd Educ Unit, DepEd tayo Facebook pages, DepEd Educ Unit at DepEd TV YouTube channels. At syempre po, kami po ay happy to hear suggestions or comments. Please tag us, please email us at edtech@deped.com.ph. At dahil level up ang itulay, pwede mong i-scan ang aming QR code na yan at diretso ka na magbigay ng iyong comments and suggestions. Wala nang aalis, abangan ng ating Araling Panlipunan 10, a fantastic tutors, Tutor Edwin and Tutor Leia. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat. Thank you so much. God bless you, grade 9 tutees.